Hi, good morning. For this day, let's talk about the global cities. Global cities is the central sites for advanced services and facilities of telecommunication which are necessary for the execution and the management of global economic activities. Ibig sabihin, sa global cities, matatagpuan ang mga pangunahing lugar kung saan may mahalagang serbisyo at pasilidad para sa pagpapatakbo at pamamahala ng mga gawaing pang-ekonomiya sa mundo. In those sites, corporate headquarters tend to center, particularly companies that are operative in more than one country. Ayon kay Sassen 2005, ang global cities ay nagsisilbing puso ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ay sapagkat dito nagaganap ang mahalagang desisyon, pamumuhunan at syempre ugnayang pangkalakalan na nakakaapekto sa maraming bansa. Other than that, global cities is the interconnected systems of information and money, and the wealth that they capture is intimately related to the specialized businesses that facilitate those flows. Ang mga negosyo tulad ng bangko, kumpanya, ah, at mga institusyong pinansyal ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng daloy ng impormasyon at pera sa buong mundo. Kaya dito rin nakasentro ang karamihang yaman at impluensya ng ekonomiya. The main physical and geographic playground of the globalizing forces. Dito sa global cities, nakapaloob ang mga sentrong lungsod kung saan umiikot ang kalakalan, teknolohiya at komunikasyon ng buong mundo. Dito rin matatagpuan ang mga negosyo, komunikasyon at teknolohiyang nag-uugnay sa iba't ibang bansa. Now, when we talk about cosmopolitanism, ayan, it is the phenomenon associated with the global city. A large, diverse cities attract people, material, and cultural products from all over the world. It usually invokes pleasant images of travel, exploration, and worldly pursuit enjoyed by those who have benefited from globalization. Okay, when we talk about cosmopolitanism, ito ay katangian ng global city kung saan sama-sama ang iba't ibang lahi at kultura na nagdadala ng makulay at bukas na pamumuhay. Now, Saskia Sassen, 1991, a sociologist and writer of the famous book The Global City. At dito sa librong ito, dinefine niya o binigyan niya ng pagpapakahulugan ang global city. According to Sassen, ang global city ay pangunahing sentro ng ekonomiya na konektado sa buong mundo. Ang global city na ito ay mayroong iba't ibang katangian. Number 1, the cultural diversity of the people. Ibig sabihin, iba't iba ang kultura ng mga taong naroroon. Existence of a center economy. Merong matatag na sentrong ekonomiya. Geographical dispersal of economic activities that marks globalization o pagkalat ng mga gawaing pang-ekonomiya sa iba't ibang bansa at syempre global reach performance. May kakayahang umabot o makaapekto sa pandaigdigang antas. Okay, let's talk about the highest ranked global cities. Number 1 is New York. New York is ranked the highest in terms of business activity, human capital, information exchange, cultural experience, and political engagement. Sa New York din matatagpuan ang largest stock market which is the New York Stock Exchange. Dito ay bumibili at nagbebenta ang mga tao ng bahagi ng pagmamay-ari ng mga kumpanya. Ngayon, pagdating sa London, 4% of the city is green, making London the greenest city of its size in the world. Sabihin sa London, 4% doon, mapuno, madamo, mahalaman. Okay, around 40% of the world's foreign equities are traded here. 40% ng mga foreign entities or puhunan mula sa ibang bansa ay dito ipinagpapalitan. Okay, dito rin nakapaloob ang Financial Times Stock Exchange kung saan ito ay isang pinakamalaking stock exchange sa mundo. Paris, known as the quintessential global city. Pag sinabing quintessential, siya ay considered as perfect example of global city. Sapagkat dito, well-educated workplace,
merong matalinong lakas paggawa, modern infrastructure, okay, at kilala sila pagdating sa larangan ng sining, negosyo, at turismo. Tokyo, most number of corporate headquarters. Sa Tokyo ay may pinakamaraming punong tanggapan ng mga kumpanya sa buong mundo. At dito ay mayroong 613 corporate headquarters, kaya ito ay isang pangunahing sentro ng negosyo. Other than that, dito matatagpuan ang Nikkei. Ang Nikkei ay isa sa pinakamahalagang stock market sa Japan. Other than that, the Tokyo Metropolitan Area is the largest world city region globally. Ibig sabihin, ang Tokyo Metropolitan Area ang pinakamalaking city region sa buong mundo na sentro ng ekonomiya, teknolohiya at kalakalan. Pagdating naman sa Hong Kong, yan, name the most expensive city. Most expensive dahil mahal po ang presyo or mahal ang bahay dito. Pagdating naman sa Sydney, Australia, commands the greatest proportion of capita. Sabihin dito maraming negosyo, pera, at ekonomiyang aktibidad ay nakatuon sa Sydney, kaya ito ay itinuturing na pinunong sentro ng kapital sa bansa. Melbourne, most livable city. A place with good public transportation, thriving cultural scene, and relatively easy pace of life. Ayan, maginhawa daw ang buhay dito sa Melbourne kasi nga, mayroong magandang pampublikong transportasyon, mayroong masiglang kultura at sining, at syempre, hindi stressful ang buhay dito. Los Angeles, home of Hollywood. Dito ginagawa ang mga pelikula na pinapanood natin sa buong mundo. Ito ang nagsisilbing sentro ng aliwan at pelikula. San Francisco, home of the most powerful internet companies, kagaya na lamang ng Facebook, Twitter, and Google. Shanghai, Beijing, and Guangzhou, centers of trade and finance. Dito nagaganap ang malakihang negosyo, palitan ng pera, at iba pang aktibidad na pang-ekonomiya. Kasi di ba dito sa especially Shanghai, Beijing, and Guangzhou, yan, madami diyang mga murang products. Okay, what are the indicators for globality? Number 1, when it comes to economic power, nandyan ang Shanghai. Small stock market but plays a critical role in the global economic supply chain ever since China has become the manufacturing center of the world. Bagamat maliit ang stock market ng Shanghai, mahalaga ang Shanghai pagdating sa pandaigdigang supply chain. Lalo na ang China ay sentro ng pagmamanufaktura sa mundo. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking container port na naglilipat ng higit 33 million container noong 2013. Pagdating naman sa Singapore, considered Asia's most competitive city. Kasi nga, malakas siya pagdating sa merkado, may epektibo at tapat na pamahalaan at may mataas na kalidad ng pamumuhay. Pagdating naman sa authority, nariyan ang New York. Nagsisilbing headquarters of United Nations. Brussels, headquarters of European Union, kung saan ito po ay punong tanggapan na nagpapatupad ng polisiya at regulasyon sa Europa. Sa Jakarta, dyan matatagpuan ang headquarters ng ASEAN. Sa Frankfurt naman, dyan matatagpuan ang European Central Bank na namamahala sa Euro at ekonomiya ng Eurozone. Ekonomiya ng mga Europe countries. When it comes to higher learning and culture, ayan, city's intellectual influence is seen through the influence of its publishing industry. Pagdating sa Boston, dito po matatagpuan ang Harvard University na considered as pinakamagaling na university sa buong mundo. Kaya naman malaki ang impluwensya ng Boston pagdating sa edukasyon at kaalaman. Copenhagen, culinary capitals of the world. Isa sa pinakamagaling na culinary capitals. Kahit maliit ang laki ng lungsod, kilala ito sa world-class na mga restaurant.
Singapore is slowly becoming a cultural hub for the region. Ayan, unti-unting nagiging sentro ng kultura sa rehiyon sapagkat ito ay nagpapakita ng pang-udlad pagdating sa sining, edukasyon at pamumuhay. Now, what are the other sides of global cities? Kasi di ba hindi naman laging puro positive. Meron ding other side ang global city or negative side. Los Angeles is a global city consisting of urban sprawls and massive freeways. So, constituents are compelled to purchase cars and gas. Ayan, binubuo ng malalawak na urban sprawl at malalaking freeway. Kaya kinakailangan na yung mga tao bumili ng sasakyan at gasolina. In that case, di ba magastos? Kasi need mong bumili ng sasakyan, need mong magpagas compare sa magko-commute ka lang. Okay, Mumbai, Manila, and Bangkok are considered global cities as well, yet the insufficient public transportation and absence of regulation automobile industries made these places severely polluted. Sa Mumbai, Manila, at Bangkok, sila ay considered as global cities. Yun nga lang, kulang sila pagdating sa pampublikong transportasyon at hindi regulated ang industriya ng sasakyan. Kaya dahil dito, mataas ang polusyon sa tatlong bansa na ito. The process of gentrification is rampant in these cities. Pag sinabing gentrification, ayan, nagkakaroon ng pag-aangat ng presyo ng lupa at pabahay kung saan nagdudulot ito ng pag-aalis o pagpapalipat-lipat ng mga dating residente. Okay, can be signs of great inequality and poverty as well as tremendous violence. Siyempre, ang global city ay maaaring maging sentro din ng matinding hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan. Other than that, decreased human encroachment on natural habitats. Nababawasan ng espasyo ng tao sa likas na tirahan. Merong mga carbon emissions or pollution sa hangin, massive freeway that force residents to spend money on cars and gas. Sa mga lungsod na mayroong malalaking freeway, napipilitan ang mga residente na gumastos sa sasakyan at gasolina.